Hello, ayan. Good morning po sa pang magandang araw. Hallelujah. Lagi pong maganda ang araw ng pagsamba dahil ito po ay araw ng ating Diyos. Amen. Good morning po. Batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning. Good morning sa lahat. Ayan. Amen. Purihin po ang Panginoon. At may mga ipapanalangin po tayo, pero bago po tayo manalangin, gusto ko pong i-congratulate sa ating pong discipleship training yung mga nakatapos na sa kanilang aklat. Amen. May mga nakatapos na po sa Book 3, The Promises of God, si Tatay Chris. Yay! Taas ang kamay. Ayan po si Tatay Chris, nagte-training po yan. Tapos na po siya ng Book 3, last book na lang si Tatay Chris. Then, si Ate Merlin, tapos na po siya ng Book 1, 12 Questions for Christians. Kaya wala si Ate Merlin. So, magbubook 2 na po si Ate Merlin. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga nakakatapos po sa kanilang pag-aaral o pagka-training sa ating pong discipleship training. Yan, pag-pray po natin si Janelle, birthday niya bukas, January 12. Tahimik pa si Joy eh. Mamaya siguro siya mag-imbita. No po. Ayan. At saka yung may mga hindi magagandang nararamdaman, like Polo, pag-pray po natin sila. Sige po, hinihiling ko po na tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa umaga na to, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Thank you, God, sa lakas namin na nagamit namin kanina upang awitan ka, O Diyos. Sinamba ka namin sa pamamagitan ng aming pag-aalay ng awitin sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat at kumpleto pa ang mga katawan namin, God, na nagagamit namin ayon sa kung ano yung nilalayon ng mga bahagi ng katawan na to. Salamat po. Manatili po ang magandang kalusugan na yan sa bawat himaymay ng aming katawan, loob at labas. Thank you, God. At patuloy, Panginoon, din tinataas namin sa iyo si Janelle na magsa-celebrate ng kanyang birthday bukas, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa kanya. Patuloy, Panginoon, na pagharian mo siya, ma-encounter ka niya, marinig niya yung tinig mo, Panginoon. Hipuin mo po siya, Panginoon, sa man siya naroon ngayon, Lord God. And bless her, Lord God. Lalo na po sa araw ng bukas, dahil bukas po yung talagang kanyang kaarawan. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoong Jesus. Ganon din sa mga merong hindi magandang nararamdaman for today, like Polo. We pray for your healing touch right now in Jesus' name. In Jesus' name, mawala na po, Panginoon, yung mga ubod sipon na yan, Panginoon, at ano man pa yung mga hindi magagandang nararamdaman ng kanyang katawan in Jesus' name. And even to Kate, Panginoon, kung ano man po yung namamaga sa pisngi niya, na nagsasanhi ng sakit, ng gums niya, Panginoon, namin na hard time, Panginoon, everything, maging sa pagkain, pinanalayas, tinutunaw namin yan sa pangalan mo, Panginoon Jesus, Lord God. Ikaw po ang Diyos ng kagalingan, kaya naniniwala po kami, Panginoon, hindi mo pababayaan ang iyong mga tapat na anak. At sa bawat isa, hindi man na po namin nabanggit ang bawat pangalan, patuloy kang kumilos sa bawat isa, at sa lahat ng makakarinig at nakakarinig po ng gawain na to, dito sa lugar na to, we're praying for all our neighbors, Panginoon. Continue to touch their hearts right now, Lord God. Hallelujah. Salamat po ng marami. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Time check. 5 to 10 na po tayo. Amen. So, ayan. Kanina po, nagkaroon tayo ng mga trivia questions. Because Bible man po tayo. Amen? Kaya ginagawa po natin yan just this month. Thank you, TRC. Just this month of January, hindi nga lang po tayo nakapagsimula. Dapat nasimulan yan last first Sunday of the month, pero hindi natin nasimulan. Kaya ngayon po natin sinisimulan. Amen? So another trivia. Gusto nyo pa po ba ng trivia? No? Another trivia, dahil yung pag-aaralan natin ay nandito rin sa aklat na to, sa 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 4. Buksan po muna natin yung ating mga Bible. Ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 4.
Yan. Ito po ay patungkol pa rin sa isang lingkod ng Diyos, patungkol pa rin sa isang sundalo ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 4. Basahin po natin kahit ano pong version meron kayo. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na nais mo na maipahayag sa araw na to. Patuloy Lord God, inanyayahan namin ang banal na Espiritu na mangusap at kumilos sa bawat isa sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Ayan, yung trivia natin patungkol po kay Timothy or dito sa 2 Timothy, alam po natin lahat, ang sumulat ng 2 Timothy, sino po? Sino sumulat ng Timothy? Si Pablo. So yung sulat ni Pablo, itong 2 Timothy, ang date of writing niya, kung kailan po siya naisulat, is approximately AD 67 bago po siya patayin. Okay po, ulitin ko. Itong 2 Timothy, yung petsa ng pagkakasulat niya, AD, meaning ng AD, after death. Yes, AD 67, bago siya patayin. Alam po natin, namatay na si Pablo o pinatay si Pablo sa bansang Roma. Amen. At ano po yung layunin ni Pablo? Magkakarugtong po ito sa mga trivia natin. Bakit niya sinulat yung 2 Timothy? Sabi ng mga scholars, theologians, it is 2 Timothy is Paul's last words. Kumbaga, ito po yung mga huling salita ni Pablo. He expresses his full concern for the churches and for specifically kay Timothy po. So, kaya niya po ito sinulat ay dahil meron siyang concern sa mga iglesia, lalo na kay Timothy. Ano pa? He wanted to use his last words to encourage Timothy and all other believers to persevere in faith. Amen. So, these are some of the trivias regarding the 2 Timothy, the last writings or the last words of Apostle Paul. Ngayon, punta na po tayo sa ating pong verse, 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. Sabi po rito, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Tayo po mga Kristiyano, inihalin tulad tayo. Actually, hindi lang dito, no? Sa ibaba po, may mga bababasa po tayo dyan na manlalaro, di ba? Yung magsasaka. Diyan po tayo inihilin tulad ng Biblia. Dito po sa pag-aaralan natin, tayo po ay parang mga sundalo. Amen. Mga soldiers, sabi dyan, mga mabubuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya yung pag-aaralan po natin, meron po siyang title, Onward, Good Christian Soldiers. Ayan, meron po siyang good. Onward, good Christian soldiers of Jesus Christ. So tayo po bilang mga sundalo, everybody knows how soldiers are. Tama? Familiar po tayo, ano ang trabaho ng mga sundalo. Familiar tayo kung paano nagte-training ang isang kawal. Yung talagang literal na sundalo. Amen. So sila, nakakaranas po sila ng hardships. Mahirap po talaga. Amen? Ang isang kawal, ang isang sundalo, talaga pong mahirap ang kanilang training. Bakit? Kasi talaga pong sila ay pinahihirapan. Kasi kailangan nilang maging malakas, maging matatag, physically, emotionally. Nakapanood na po kayo ng sundalo, nakahilera sila, dadalawin sila ng kamag-anak nila, niyaya po sila, pero sila nakaganyan lang. Nakita niyo na yon? No? Bawal magpakita ng emosyon. Siguro, kung tayo, yakap na yakap ka na, lalo na hindi mo yun nakikita ng madalas. Pero sila, kahit niyayapos na sila, yapos na sila ng kanilang mga pamilya, talagang nakaganyan lang sila. No? Ganon po ang mga sundalo. Kita nyo, kahit yung damdamin nila, hirap,
Hindi nila ma-express eh. Ano nyo po? They cannot express themselves. Biro mo, loved ones mo, niyayakap ka, pero kailangan nakaganyan ka lang. No? Kasi kailangan yun sa battle. Whenever they are in battle, kailangan nyo. Bakit? Halimbawa, mahal na mahal mo to, kaibigan mo, namatay, tinamaan, patay na. Kahit na ayaw mo yung iwan, dahil nasa battle kayo, you have to leave that person. Ganun po talaga yun. Kasi, or else, hindi mo siya iiwan, mamamatay ka rin. No? So, hardships. Dali natin sa mga sundalong Kristiyano. Taas ang kamay ng mga sundalong Kristiyano. Amen! Hallelujah! Tayo pong lahat ay mga sundalong Kristiyano. Amen! Kung ang katabi mo ay babae, sabihin mo, Ma'am, good morning. Kung ang katabi mo ay lalaki, sabihin mo, Sir, good morning. Sige, batayaw nyo. Kasi mga sundalo kayo. Ayan. Amen. Nakita niyo yung mga personality ng mga sundalo, di ba, no? Isa sa mga hinahangaan ko ay ang mga sundalo. No? So sa mga sundalo ni Kristo, bilang mga sundalo ni Kristo, sabi rito, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal. Kawal kanino? Kawal ako nino? Ni Kristo Jesus. So we are also facing hardships, so we must endure that hardships. Kailangan i-endure natin yung hardships na yan. Ano pa yung mga Christian soldiers? We must be totally dedicated not to anybody else but to our God. At saka doon sa sinumpaan po nating tungkulin. Amen. Anong sabi ng ating pambansang awit? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Uy, may baril. Tago na ako. Kung kinakailangan ka ng bansa mo, kinakailangan tayo ng bansa natin, dapat as a soldier also of Jesus Christ, mamatay ka ng dahil sa bansa natin, mamatay tayo ng dahil sa bansa natin. Those are the true soldiers. Kaya nga pag may gera, sino ba unang hinaharap? Hindi ba yung mga sundalo? Tama ko ba? Hindi pa sila magtatawag ng mga sibilyan. Last resort po ng bansa yun. Kapag ka alam ng bansa na pwede nang matalo, o kukunti na lang yung mga sundalo, or kulang ang kasundaluhan ng bansa, saka sila magtatawag ng mga sibilyan. Amen. Tayo po bilang mga Christian soldiers, yan, tayo dapat ay dedicated sa ating Panginoon at sa sinumpaan po nating tungkulin. May mga sinumpaan tayong tungkulin at tayo po ay nanumpa hindi sa tao. Witness ang mga tao, pero ang pinanumpaan po natin ay ang ating Diyos. Amen. So alalahanin natin, ano yung pinanumpaan natin sa ating Panginoon. Meron tayong sinumpaan na pangungusap, ang mga salita ay binigay natin sa ating Panginoon dahil tumanggap tayo ng tungkulin natin sa ating Panginoon. Ano pa? Ang mga sundalo ni Kristo, ang focus niyan ay i-please. Sinong i-please ng mga sundalo ni Kristo? Ang Panginoong Jesus. Hindi mo i-please ang tao, pero i-please mo ang Diyos. Kasi when you please people, hindi ka naman magugustuhan lahat ng tao eh. Tama ba? Pwedeng ito, magugustuhan ako, napiplease sila sa akin. Ito pala, hindi. Paano na yun? Hindi nila ako nagugustuhan. Wala, ganun talaga eh. That's life. Pero ang mahalaga sa ating mga Kristiyano, tiyakin natin, Lord, natuwa ka ba sa ginagawa ko? Natuwa ka ba paano kita pinuri kanina? Lord, natuwa ka ba kung paano kita pinaglilingkuran? Nasisiyahan ka ba, Lord, kung paano kita pinaglilingkuran? We have to please our Master. Amen. Kailangan sa bawat ginagawa natin sa ating mga buhay, tinitiyak natin na, Lord, natutuwa ka ba? Hindi lang po tayo sundalo sa loob ng iglesia. Amen. Dahil yung pagiging anak natin ng Diyos ay hindi lang sa loob ng church. Ang pagiging anak natin ng Diyos, whether nasa loob ka ng church or nasa labas ka ng church building, nabago ba yon? Hindi ka na ba anak ng Diyos kapag ikaw ay nasa labas ng church building? Hindi.
tayo pa rin ay anak ng Diyos. Ngayon, kung sundalo ka ni Kristo sa loob ng iglesia, sundalo ka rin ni Kristo sa labas ng iglesia. Hindi po yun nababago. Amen. Kaya dapat ang piniplease natin palagi ay ang ating Panginoon. Avoiding worldly distractions, spreading the gospel, understanding suffering is a normal part of the Christian life. Yan. Yung mga paghihirap natin, nauunawaan natin na ang mga bagay na to, bakit tayo nahihirapan, bakit tayo nasasaktan, bakit tayo umiiyak, bakit tayo nagpapagal. Kahapon po nakakatuwa yung mga bata, amen? No, napakasarap po talagang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga kapwa po natin. Kahit mga bata sila, normal naman talaga sa mga bata yung maingay, masaway, no? Kasi pag tumahimik yung mga yan, may something, no? Hindi na sila yung talagang pagiging normal nilang mga bata. Ang mahalaga, alam natin po silang kontrolin. Nakakatuwa po. Tuwan-tuwa sila kahapon. Napakasarap ng taho. Salamat po doon sa nag-sponsor kasi talagang halos lahat ng bata umulit. Umulit. Kahit kami umulit. No? Dahil masarap po. Pero ang pinakamasarap doon, yung alam natin, nakakapagtanim tayo sa buhay ng mga bata. Kasi pag tinatanong mo sila, dahil siguro lagi nila naririnig ang pagtuturo natin, si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, alam na nila. Doon ako natutuwa eh. They know what is the answer for that very basic questions na yun po yung doktrina ng pananampalataya po natin. Sa mga simpleng paraan na tinuturo natin sa mga bata, itong bagay na to patungkol sa ating Panginoong Yesus, nakakatuwa po. Kaya hindi po nasasayang ang ating panahon, ang ating oras, kahit po mga bata lamang yung ating pinagsisilbihan. Amen. Masarap nga maglingkod sa bata. Alam niyo kung bakit? Sabihin mo sa bata, uy, tawagin mo yung friends mo. Tignan mo, maya-maya, nandyan na sila. Papalista po kami! Hindi na kami nahihirapang magano. Pumayog. Tignan mo niyo po yung hindi bata. Alam niyo na sagot. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, tumulad kayo sa mga bata. Love na love ng Panginoong Yesus ang mga bata. Amen. Let's go back to our topic. Ayan. So tayo po, yung pagiging, kung nagsasuffer man tayo, nahihirapan tayo, nalulungkot tayo, napapagod po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoong Yesus, okay lang. Okay ka lang ba, kapatid? Amen. Kahapon, gusto ko lang din i-announce sa inyo, naghanap po kami ng mga lugar para sa ating BEM or yung sa restaurant na plano po na bubuksan, Korean restaurant, pinuntahan namin. Yung isa, napakalayo pala. Ang layo ng nilakad namin, kaya nasa isip ko, linggo na kahapon, kaya lagi kong tinatanong, linggo bukas. Kasi pag ganun napapagod na ako, feeling ko, pag umaga, baka hindi ako gumising ng maaga, hindi ako makagising ng maaga. Kaya sabi ko, linggo bukas, di ba? Ganun ako ng ganun. Gusto ko masiksik sa utak ko na linggo kasi talaga po sumakit yung mga binti ko sa haba ng nilakad namin. Ganun pa man, hindi pa po yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya, hanap ulit. So, yung mga bagay na yon, no, ay mga paghihirap ng isang sundalo ni Kristo. Pero hindi po tayo tumitigil. Bakit? Nararanasan po natin ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Si Paul po ay inano niya si Timothy. Paul urges Timothy. No? Ano ba yung urge sa Tagalog? To be strong in God's grace to face challenges. Kumbaga, sinasabihan palagi ni Pablo si Timoteo na maging malakas siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa lahat ng mga kinakaharap niya. Kasi hindi rin naman po biro yung kinaharap ni Timoteo during that time.
Alam nyo, si Timoteo, alam mo, yung babasahin mo, ang gaganda, di ba, sa Bible? May mga bagay po rito na hindi na naisulat sa Bible. Si Timoteo po minamaliit. Bakit? Bata pa siya eh. Bata po si Timothy. May mababasa tayo dito na sabi, dito rin sa Timothy, huwag mong hahayaan yung pagiging bata niya. Nabasa nyo na yon? Huwag mong hahayaan na hamakin ka ng mga tao sa pagiging bata mo. Ayan, kasi wala naman talaga sa edad. Kung sino yung tatawagin ng Diyos, kung sino yung gagamitin po ng ating Diyos. So, ganun po, isa sa mga naranasan ni Timoteo na persecution, ayun siya po ay maliitin. Biro mo, siya yung mamumuno, yung mga hinahawakan niya, karamihan sa kanila. Matanda talaga sa kanya. At yan po ay nangyayari sa realidad ng mga Kristiyano. Tama po, hindi po nawawala yung meron talagang hindi aayon o sabihin na natin ko kontra sa'yo or magre-reject sa'yo, no? I-reject pati yung sinasabi mo, no? Ang mahalaga po na i-relay natin kung ano ang mensahe ng Diyos. Masaktan o hindi ka masaktan, ang mahalaga na i-relay ang mensahe ng Diyos. Kapag kayo'y nasaktan po sa pagtuturo, ano pong ibig sabihin nun? Pag kayo po ay nasaktan, si Pastora na may personal. Hindi po na may personal ang mga nagtuturo dito. Kung natatamaan ka, hindi ka pinatamaan. Tinamaan ka. Magkaiba kasi yung pinatatamaan sa tinamaan. Amen. Dahil hindi ko naman alam yung mga buhay ninyo talaga eh. Ano ginagawa niyo sa bahay niyo. Pero alam niyo magandang balita doon sa mga tinatamaan. Magalak kayo doon sa mga tinatamaan. Why? Dahil mahal kayo ng Diyos, tinutuwid kayo ng Diyos. Hindi niyo ba na ano yun? Tinamaan ka, magalak ka. Bakit? Tinutuwid ka ng Diyos. Sino ba dinidisiplina ng Diyos? Yung kanyang mga anak. Amen po. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka tinamaan, hindi ka tinutuwid ng Diyos. Tayo po lahat ay tinutuwid ng Diyos. Pero may mga particular people siya na gusto niya marinig ito at gusto niya mabago ang mga tao na to. Tandaan po natin palagi yan. Amen. Kaya kung may mga nakakausap kayo, yung pastora mo, pinipersonal ako, I hope you can explain better to them. Amen. Na hindi nyo sila aayunan, hindi ko rin naman sinasabing kampihan niyo ako, pero ang ayunan ninyo ay ang salita ng Diyos. Amen? Ano po yung mga, sabi nga rito ni Paul, si Paul po ay pinipilit niya or ano yun, talagang sinusulong niya si Timothy na maging matapang, no, sa pagharap ng mga challenges at mag-commit siya fully sa kanyang commanding officer. Sino ang commanding officer ni Timothy na commanding officer din ng lahat ng kawal ni Kristo? Si Jesus. We should be fully committed to our commanding officer. Ano ba yung mga kahalagahan itong pinag-aaralan nating verse? 2 Timothy chapter 2 verse 3. Sabi po rito, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yan po magpakasakit, isa lang ang kahulugan niyan o ibig sabihin ni Pablo that there is a suffering when you are a soldier, when you are a servant of our Lord Jesus Christ. At tayo po ay nakikihati sa suffering na yan sa ating Panginoong Jesus. Amen? So ito po ay inaasahan natin na pag sinabing share in suffering, inaasahan natin tayong mga kawal ni Kristo, tayong mga tagasunod ni Kristo, ay makakaranas ng mga paghihirap, makakaranas ng mga persecution, makakaranas ng mga trials, katulad ng mga naranasan ng mga tao noon sa Biblia, lalo na si Pablo. So hindi na tayo dapat magtaka bakit tayo nahihirapan, bakit tayo nape-persecute, minsan nandun ka sa under trials ka. So lahat po ng ito ay na-share natin in suffering. Nagsasuffer po tayo sa bagay na to because of our Lord Jesus Christ. We must suffer for Christ.
Yun po yung katotohanan. Tayo po ay nagsasuffer talaga kay Kristo. Pero hindi nangangahulugan na hindi po tayo pinasasaya ng ating Diyos. Hindi nangangahulugan na gusto lagi ng Diyos mag-suffer ka, kapatid. Amen? Hindi nangangahulugan na gusto ng Diyos na maging hirap ka. Hindi po. Pero a part of being a soldier of Christ is suffering. Yun po yung katotohanan. Kaya doon sa mga bago na sasabak sa ministry, you must expect that you will experience suffering. Hindi kami nangangako dito na kapag kasama na kayo sa ministry, o kayo ay sumasamba na, kayo ay born again na, magiging okay na yung buhay mo. Lahat maganda na, lahat magaan na. Kapatid, di mo na mararanasan ng kahirapan. Hindi. Actually, kabaliktaran ng lahat ng yun. Amen. Hindi ko po kayo tinatakot, pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Napakasarap paglingkuran ng ating commanding officer. Amen. Yung mga bagay na nagagawa niya at nabibigay niya, hindi kayang gawin at hindi kayang ibigay ng mga tao, maging ng mga mahal natin sa buhay. So, kaya maglingkod po tayo sa ating commanding officer kahit po tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, pagsubok, kabigatan, nasasaktan tayo. No? Di naman kasi tayo robot para hindi po tayo masaktan. Bahagi po ng buhay natin yan. Iiyak tayo. Bahagi rin po ng ating buhay yan bilang mga Kristiyano. Although suffering, we are experiencing suffering, we must understand, kahit po tayo ay nahihirapan, kailangan maunawaan natin that we are under the call of our duty. Amen. Hindi sinabing nahihirapan ka, hindi ka na naka-duty. Nahihirapan ka, pero naka-duty ka pa rin. The call of our duty, the calling of our being a servant comes from our commanding officer. Hindi sinabi ng Diyos, anak, pag nahihirapan ka, huwag ka na, tumigil ka muna, huwag ka na munang maglingkod. Hindi. Amen? So kahit nahihirapan po tayo, napapagal tayo, napapagod tayo, sinasaktan tayo, hindi po dahilan ang pag-alis o pagtigil. Kailangan maintindihan natin as a servant, as a soldiers of Jesus Christ, we are under the call of His duty. O anak, naka-duty ka. Anong araw ang duty ko, Lord? 24/7. Not only during Sundays. Naintindihan po natin? Ang calling ng duty po natin ay 24/7. Pastor, ha? 24/7? Wala na kami gagawin sa bahay namin. Dito na lang kami nandito. Aatin na lang kami ng aatin. Yung ba yung gusto mo? Ngayon kayo, sa mga tanong na yun, kayo yung sumagot. Talaga bang ganun ang nangyayari? You can answer, right? Kaya nyo sagutin yun. Ganun nga ba yung nangyayari? When I say our call of duty from our commanding officer is 24/7, it doesn't literally say na ganun nga 24/7. What I'm trying to say is 24/7, soldiers ka ni Kristo, nasaan ka man, natutulog ka man, soldiers ka ni Kristo. Tingnan ninyo, kahit natutulog ka, bigla kang gigising kasi ginising ka ng banal na spirito para manalangin ka. That's what I am saying. 24/7. Kung kinakailangan gumising ka, dati lagi ako nagigising ng kundi 2:00, 3:00. And I don't know why. Pero nananalangin lang ako. Amen. Yun yung sinasabi nating 24/7. No? So kahit po tayo nagsasuffer, kailangan maintindihan po natin that we are still under duty. Amen? At bilang mga kawal ni Kristo, kailangan alam niyo yung mga Boy Scout and Girl Scout, basic training sa kanila yung pagiging sundalo. Anong laging sinasabi sa mga Boy Scout at Girl Scout? Sino nag-Boy Scout at Girl Scout dyan?
Yan. Ano laging sinasabi? Or motto ng Boy Scout at Girl Scout? Laging handa. Yes, biro mo eh. Sasabihin mo, mga bata yun, di ba? Pero tinuturo na sa kanila. Bilang sila yung mga Boy Scout at Girl Scout, dapat sila ay laging handa. Ngayon, bilang tayo yung mga kawal ng ating Panginoong Yesus, mas lalong dapat tayo ay laging handa. Dahil ang duty natin ay 24/7. Always remember what we have said last Sunday. We are serving an excellent God. That's why I do not want to hear in this church, okay na yan, tama na yan, tigil na yan, ang haba-haba na. Hanggat maaari, hindi ho natin ginugusto na naririnig yung mga salitang okay na yan, tama na yan, tigil na yan. Lalo na kung gawain ng Diyos ang pinag-uusapan po natin. Dahil tayo po ay naglilingkod sa isang napaka-ekselehenteng Diyos. Amen! Kung yung sasabihin walang standard ang Diyos, may standard nga siya eh. May standard siya kung paano ang isang lingkod ng Diyos, tama? Pinabasa ko sa inyo last Sunday. May standard siya kung paano ang dapat ang mga leader ng Diyos. May standard ng Diyos, may standard ng Biblia. Let us not forget those things. Amen. Good soldiers of Christ. Pag sinabing good soldiers, mabubuting kawal ni Kristo, itong imahe na to, it calls for discipline and dedication. Bilang mga sundalo, ang mga sundalo po disiplinado. Pwera na lang yung mga nagpapasaway na natatanggal sa serbisyo. Kita nyo naman, pag sila'y nagpapasaway, natatanggal po sila sa kanilang serbisyo. Pero ang training sa kanila, sila po ay disiplinado at sila po ay dedicated sa kanilang tungkulin. Disiplinado sa lahat, sa pisikal, sa lahat. Alam po, naiintindihan nyo na po ako. Kahit sa pagkain nila, disiplinado po sila. Amen? No? Walang oras-oras, sasabihin mo, oras ng pahinga ko to. Pag pumasok ang commanding officer nila, sa barracks nila, whether naka-underwear sila o hindi, kailangan nilang tumayo. Nakakapanood kayo ng mga ganong ano? Kailangan nilang tumayo, hindi na nila kailangang bihis. Kung ganun sila dinatna ng kanilang commanding officer, ganun. Amen. So tayo po, anong sitwasyon mo ngayon? Nahihirapan ka, nabibigatan ka, o kahit masaya ka, lalo na yung masaya, baka nakakalimot na siya pala ay sundalo ni Kristo. Anong sitwasyon meron tayo? We still must be disciplined and dedicated to our commanding officer of our Lord Jesus Christ. Ano tong dedication? Dedicated and discipline. Pag sinabi kong ganito, yung buhay natin surrendered na fully sa ating Diyos. Surrendered ka na sa Diyos. Binigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Kaya alam niyo yung mga sundalo, hindi na nila inaari yung buhay nila na kanila. Ang buhay nila ay inaari nila, yan ay nasa bansang Pilipinas na. Amen? Ulitin ko ha. Kapag ka sinabi mong surrendered life ka na, katulad ng mga sundalo, hindi na nila inaari yung buhay nila na kanila. Kaya nga kahit po mawala yung buhay nila sa kanilang pagsunod sa kanilang tungkulin, dahil yun ang kanilang sinumpaan, ang buhay nila ay nasa bansang Pilipinas na. Inaalay na nila yung buhay nila sa bansang Pilipinas. Bilang mga sundalo ni Kristo, inialay na natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Surrendered life. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, bilang mga kawal ni Kristo, minsan, ito po yung isang bagay na natututunan ko ngayon, minsan napakahalaga pala na maging emotionless ka rin. Alam niyo yung emotionless? Na minsan hindi mo na kailangan, alam mo yan, hindi kailangan. Yung isasantabi mo, yung nararamdaman mo to fulfill your mission. Naintindihan niyo po? Yung hindi mo
Hindi mo aalintanahin yung iyong nararamdaman. Kasi kung ang pagbabasihan natin palagi ay yung ating emosyon, hindi po tayo makatutupad sa ating pong tungkulin. Halimbawa, ang emosyon mo ngayon, very high of naiinis. Paano ka tutupad sa tungkulin mo kung naiinis ka? Eh kung nagagalit ka rin, paano ka tutupad sa tungkulin mo kung nagagalit ka? At yun ang pinaiiral mo. Nauunawaan niyo po? Kaya nga, isa sa mga bagay na natututunan ko ngayon ay yung emotionless para ma-fulfill ko yung mission ko. Kasi kung dadamdamin ko po lahat ng naririnig ko, baka hindi nyo na rin ako makikita dito. Simula noon, hindi pa ako nagsisimula. Naintindihan niyo ba yun? Simula noong hindi pa po ako talaga tinatawag o hindi pa ako inanong pastor. Hindi pa talaga ako nagsisimula. Formally, hindi pa pastor. Marami na pong nagko-question sa akin. Marami na nagmamaliit sa akin. At yung iba dyan ay naibahagi ko na sa inyo. Marami nang nagdi-disagree sa akin. Marami nang hindi nila gusto. Paano yung pamamalakad ko? Hindi lahat sa inyo, alam ko, gusto nyo yung ginagawa o kung paano tayo namumuno rito. Kaya kung paiiralin ko, lahat ng bagay na yan, hindi na po ako makakatayo dito. Kasi tao lang din naman po ako. Hindi po ako robot. Amen. Pero dahil alam ko na tinawag ako ng Diyos and I have to fulfill my mission, I have to cover the left and the right side of my face so that I cannot see anything except my commanding officer. Amen. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ako po ay tinatablan sa mga salita na akin pong nalalaman, sa mga salitang aking naririnig. Amen. Pero dahil tayo, kahit kayo, ganyan din. Kaya nga tayo nape-persecute eh. Tama po ba? Kapag ba nape-persecute ka, masaya? Hindi. Sino ba naman ang sasaya pag nape-persecute? Wala, di po ba? Pero, ganun pa man, hindi po yung dahilan para hindi natin i-fulfill ang ating pong misyon. Kung ano yung pagkakatawag ni Kristo sa atin, gampanan po natin sa kabila ng mga nararanasan natin, and that is being surrendered life to our Lord Jesus Christ. Panginoon, bahala ka na. Basta gusto ko, patatagin mo ako, palakasin mo ako, yung pananampalataya ko, huwag manghina, huwag manlupaypay. Panatilihin mo akong nakatindig sa iyong harapan. Nakatindig hindi yung dito eh. No? I know you understand. Amen? So yun po yung tinatawag nating emotionless. Kailangan minsan i-disregard o hindi natin papansinin kahit napakahirap po. Kahit hindi natin papansinin yung ating nararamdaman para magawa po natin yung ating misyon. Kaya kanina binanggit ko sa inyo, yung mga sundalo, nakahilera sila, niyayakap sila ng kapamilya nila, pero kailangan nakaganyan pa rin sila. Nakita nyo kung gano'ng kahirap? No? Why? They need to fulfill their mission. They need to fulfill their duty. At isa sa training nila yon, yung emosyon nila, huwag na pangingibabawin para magawa nila, makapokus sila sa kanilang misyon. Naiintindihan niyo po? Ganon din po tayo. I know, dumadating po tayo sa mga buhay natin na nandun tayo sa height ng ating emotions, but disregard your emotions as a soldier of Jesus Christ. Amen. And then let God comfort you. Let God heal you. Let God give you peace. At tumutugon po ang ating commanding officer. Tumutugon po siya. Amen. No? Focus
focus. Bilang sundalo ni Kristo, kailangan po tayo ay nakapokus. Paano yung focus? Avoiding worldly distractions to keep your eyes on your mission. No? Iniiwasan ang alin? Yung mga distractions sa mundo na to. Para nang sa ganon, yung paningin mo, spiritually, nakapokus ka doon sa iyong dapat gawin, doon sa pagkatawag sa iyo ni Kristo, doon sa iyong misyon. Nandoon ang focus mo. Wala, hindi ka nadidistract. Kaya nga dapat meron tayo focus. Iwasan natin na madistract po tayo ng mga nasa mundo natin. Tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Yan po ay nasa dyan. Paulit-ulit po natin sinasabi. No? Tayo po ay nakatira dito sa mundo, pero hindi po tayo para sa mundo. Tayo po ay para sa ating Panginoong Hesus, na ating commanding officer. Kaya dapat iwasan natin na tayo po ay madistract sa mga bagay na nasa mundo. Ano ba yung mga bagay na nasa mundo? Alam na po natin yun. Tama po ba? Naintindihan na po natin ano yung mga bagay na nasa mundo. Lahat ng bagay na nasa mundo that gives pleasure in your flesh. Yan. Yung magpapasaya sa laman mo. Yan yung mga distractions na ginagamit ng kaaway para hindi po makapag-focus ang mga sundalo ni Kristo. Bakit? Kasi ginagawa niya talaga yun para ma-distract po ang mga kawal ni Kristo. Kasi alam nila, talo sila eh. Naintindihan niyo po ba? Alam ng mga demonyo na talo po sila, matatalo po sila once a Christian is focused to his commanding officer and to fulfill his mission. Talo ang mga demonyo. Kaya anong ginagawa nila? Didistract ka. Yun lang, paggamit mo ng cellphone, social media, panonood ng TV, pakikinig ng mga worldly songs, pagbabasa ng hindi naman Bible ang binabasa, hindi naman din aklat ng nasa school. Yan, pamamasyal, paggawa ng mga bagay na ginugusto mo, paglalasing, pag-inom, lahat ng mga bisyo, yan po, mga worldly distractions po yan. Gagawin kang abala. Abala sa kung ano yung alam mo yun, yung tatambakan ng trabaho, tatambakan ng gawain, para ano? Para hindi ka makapag-focus. Pero bilang mga sundalo ni Kristo, you should know, paulit-ulit, sinasabi po natin ito, we should know our top priority. Alam nyo na, by now, dapat, kung ano yung priority po nating lahat. Amen. Sana naiintindihan nyo na, dapat, kung ano yung sinasabi po natin, na dapat alam nyo na kung sino ang priority ninyo. Kahit pa ano yung itambak sa'yo, teka muna, oras ko to ng pananalangin sa Diyos. May gawain kami sa church, araw ng prayer. Magpe-pray kami sa church. Naintindihan niyo po yun? No? Because you understand. One of your mission is to pray. We have to understand. One of our mission is to pray unceasingly. Yun ang sinasabi ng Bible. Hindi ko sinasabi. Inuulit ko lang po sa bawat isa sa atin. We must pray unceasingly. Tingnan mo, yung nananalangin na nga tayo, may nangyayari pang hindi maganda eh. Nakuha niyo po ba? Paano na kung hindi po tayo magpe-pray? Hindi ko sinasabing tayo lang yung nagpe-pray. Marami rin sa labas na Kristiyano ang nananalangin. Pero inside our church, in our lives, yung nagpe-pray ka na, nakakapasok pa ang mga hindi magagandang bagay sa buhay mo. Paano kung hindi ka pa nagpe-pray? Hindi ka pa nakikiisa sa prayer? Paano na mangyayari? Isa sa mga dahilan ng mga pumapatay ng simbahan, ng sambahan, ng iglesia ni Kristo. Hindi yung isa. Naintindihan niyo po? Isa sa mga pumapatay ng church ng God ay yung mga hindi nakikiisa sa gawain, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, yung mga hindi nananalangin,
Yan po ang mga pumamatay sa Iglesia ni Kristo. Amen. Kaya dapat nakapokus po tayo. Amen. Endurance, last na lang po. Ano sa Tagalog yung endurance? Yung katibayan, katatagan. No? Matibay ka, malakas ka, matatag ka, matigas. Endure, nakakatagal ka. Ayan. Being tough and persevering through difficulties. Yung kahit na you are in a situation na mahirap, pero ini-endure mo, nakakatagal ka. Bakit? Kasi matatag ka, kasi matibay ka, kasi nakapokus ka, kasi alam mo yung mission mo, kasi kilala mo yung commanding officer mo. Kaya ka nag-e-endure, kaya ka tumatatag, kaya ka lumalakas, kaya ka tumitibay. Sa kabila ng paghihirap na pinagdadaanan po ng isang kawal ni Kristo. Amen? Pero makikita mo yung katatagan. Just like Paul, at saka lahat ng mga naging alagad ni Kristo sa Biblia, tingnan po natin yung kanilang mga buhay. Hindi ba napaka-titibay at napaka-tatatag nila? Yung mga naranasan po ng mga apostoles ni Kristo, hindi pa po natin talaga nararanasan. Yung mga hirap na naranasan nila, ay hindi pa rin po natin talaga lubos na naranasan. Si Pablo, habang sinusulat niya itong karamihan sa mga sulat niya sa New Testament, alam niyo po kung nasaan siya? Siya ay nasa kulungan. Gaano kahirap na maging masaya na ikaw ay nasa loob, literal na nakakulong si Pablo. Pero nagawa niya itong mga to. Amen! What I'm trying to say is, tapusin na po natin yung mga excuses. Kasi sila, wala naman silang naging excuse para hindi nila ma-fulfill yung mission nila. Hindi naging hadlang, ay nakakulong ako, paano ako susulat? Ano nyo? Nagigets nyo yung punto natin? Ay, nahihirapan ako, paano ako gagawa? Hindi Kaya nga, sinulat ni Pablo ito to encourage not only Timothy, but all the believers of Jesus Christ, na sa kabila ng mga nararanasan po natin, maging matatag po tayo sa pagsunod sa ating pong tungkulin sa Panginoon. Kahit po nahihirapan po tayo po ay magpatuloy. Nahihirapan ka kapatid, nasasaktan ka kasi may nananakit sa'yo. Nananakit hindi lang sa pisikal. Minsan yung mga nananakit sa atin, sa emosyonal, tama? Yung mga salita, nakakasakit yan. No? Kahit na nasasaktan po tayo, magpatuloy po tayo sa pagtugon, pagsunod sa ating tungkulin sa ating Panginoon. In essence, Paul tells Timothy and us to be tough. Ano yung tough? T-O-U-G-H. Tagalog. Tough. Matibay. No? Gusto ni Pablo na si Timothy at tayo pong lahat ay maging matibay, willing to suffer for Christ. Ayan, hindi ko na tatanungin at isasabihin, itaas ang kamay ng willing to suffer for Christ. Hindi na. We should be. And we must be. We must be willing to suffer for our commanding officer. Amen. Yung kahit wala ka na talaga, halos wala ka ng panahon. Pero dahil naisip mo, kawal ka ni Kristo, Lord, gagawin ko pa rin ito. Kahit nahihirap ka na, pero dahil kawal ka ni Kristo, pagod na ako Pagod na pagod. Saan si JJ? Diba? Sana sinasabi niya kahapon, pagod. Hanggang saan gusto niyong pagod? Hanggang alas 11? Pagod. Sino bang hindi napapagod dito? Lahat tayo, di po ba? Walang hindi napapagod dito, hindi lang ikaw. Kapatid, hindi lang ikaw ang napapagod dito. Marami rin ang napapagod dito.
dito. So that is why we are saying right now that we don't have excuse not to fulfill our duty. Kaya na sabi mo, pagod, napagod, 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 napagod na ako. Di po ba? Si Pastora, oh. Grabe naman si Pastora. Opo, grabe na po ako ngayon. Kung yan po yung gusto niyong marinig, grabe na po ako ngayon. Kasi sa matagal na panahon ay amihasa po tayo na okay lang, okay lang, okay lang ang lahat. Hindi po natin namamalayan, isa ako sa nagiging daan ng pagkakasala nating lahat, ng kahinaan nating lahat. Kasi lahat okay lang. Ngayon, medyo hindi na okay ang lahat. Amen. Kasi hindi naman talaga okay. Kapag hindi okay, hindi siya ino-okay yan dapat. No? Kaya kahit nasabihin mong pagod, napagod, napagod, napagod ka na. Sundalo ka ni Kristo, di ba? Fulfill your duty. Sundalo ka ni Kristo eh. Tama po? Yan. So we must be willing to suffer for Christ. Yung suffering for Christ, nakikita natin to bilang fundamental aspect of our Christian calling. And this is not a sign to quit. Again, yung calling po, yung suffering po natin para kay Kristo, ay nakikita natin na fundamental, when we say fundamental or basic aspect of our Christian calling, and not a sign, hindi siya senyales na para ikaw ay mag-quit o para ikaw ay umayaw, para ikaw ay umalis. Naunawaan po natin, ito pong suffering natin ay aspeto, basic aspect ng pagkatawag ni Kristo sa atin. Kaya nga, sabi ko sa kanila, sa mga leaders, handa na ba kayo uli ngayon? Handa na ba na na i-reject? Diba? Nare-reject po tayo eh. Handa na ba tayo na na i-down? Dina-down tayo eh. Tama mo ba? Handa na ba tayo na na i-persecute? Pina-persecute tayo eh. Handa na ba tayo na napakarami pong mga bagay ang nararanasan natin bilang lingkod ni Kristo. Amen. So, mga kapatid, para dun sa mga wala pa rin ministry, huwag kayong matakot maglingkod sa Diyos. Inuulit ko, napakasarap pong maglingkod sa Diyos. But, I will tell you, ministry is not easy. Hindi po madali ang ministry, but it's worth it. Napakasarap paglingkuran po ng ating commanding officer. Amen? At sa palagay ko, marami sa atin dito, naranasan na yung gano'n. No? Sa kabila ng mga sufferings natin, nasasaktan tayo, no? Nape-persecute tayo, napapagod tayo, minsan bumabagsak tayo, pero bilang mabuting kawal ni Kristo, tumatayo tayo. Tama? Bumagsak, nadapa, tatayo uli. Bumagsak, nadapa, tatayo uli. Bumagsak, nadapa, tatayo uli. Bakit? Tayo po ay mga mabuting kawal ni Kristo. Bawal umayaw. Sabihin mo sa katabi mo, bawal umayaw. Bawal ang quit. Unless dinesisyonan nyo po na umayaw. Doon, wala na kami magagawa kapag kayo na yung nagdesisyon. Pero habang sama-sama tayong naglilingkod sa Diyos, bawal ang ayawan. Amen. Bawal po ang alisan. Bawal mag-quit.
the more we need to draw near to our commanding officer. Sabi po rito sa verse 4 natin, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Isa ang layunin natin, mga kapatid. Mga sundalo ni Kristo, iisa po ang layunin natin. Ano po yun? Bigyan ng kaluguran ang ating pinuno. Wala nang iba. Sa pagtugon natin sa ating mga tungkulin, tiyakin natin na nabibigyan natin ng kaluguran, not your leader, not anybody else, but our Lord Jesus Christ, our commanding officer. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, masarap pong maglingkod sa Diyos. Masarap pong paglingkuran ang ating commanding officer. Wala man tayong natatanggap ng mga karaniwang natatanggap literal talaga ng mga nagtatrabaho sa labas. Pero higit doon kayang ibigay ng ating pong Diyos. Higit-higit. Kung ano man po yung nasa sa isip nyo, higit-higit. Higit po sa mga bagay at material na yan, kayang ibigay po ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang dalangin ko po, siguro, pag-pray nyo rin, lalo na dun sa mga hindi pa po nakakapaglubos na nakakapaglingkod sa Panginoon, ang dalangin ko ay makapag-desisyon kayo na ialay niyo po ng buong-buo ang inyong buhay sa ating Panginoong Jesus. Why? Because this is the essence of our life. Yun talaga yung essence ng buhay po natin eh. Saan ba yun? Mangangaral. Last verse na lang. Matatapos na po tayo. Mangangaral. Yun sinasabi, ang buong katungkulan ng tao. May nakakita na. Yan, di ko na alam saan ang mangangaral. Ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa Diyos. Nabasa niyo na po yun? Sa mangangaral. That's why, this is the essence of our life. Sinasabi ko sa inyo, kaya simula ng taon, ang pinag-aaralan natin ay ang pagiging lingkod ni Kristo. Dahil gusto ng Diyos, tayo po ay sumusunod sa Kanya. Mangangaral 12. Sa may English na Bible, Ecclesiastes po yan. 12 verse 13 to 14. Sabi ni Solomon, sa kabila ng lahat ng ito, basahin nyo na lang yung buong chapter para maintindihan nyo yung sinabi niya, sa kabila ng lahat ng ito. Isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Taas kamay lahat ng tao. Anong katungkulan natin? Sumunod sa Diyos. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit sa Diyos. Ito yung medyo scary. Diba? Lahat ng gagawin natin, mabuti yan, masama yan, secret o hindi, ipagbibigay sulit po natin yan sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, this is the essence of our life, serving and obeying our commanding officer. Ay ano pa ba? Di po ba? That's why, do not quit. Never quit. Kahit na sabihin mong nahihirapan ka, just continue what you are doing for the glory of our Lord Jesus Christ. Remember, Soli Deo Gloria. All glory, lahat ng ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. At ikaw po ay nagbigay ng kapahayagan katulad nito. Salamat at isa ako sa kawal ni Kristo.
Isa kami sa tinawag mo. It's a great privilege, Lord God, na mapabilang sa iyong kawal. Na mapabilang sa iyong kawal. Na mapagkatiwalaan mo, Panginoon, sa mga tungkulin na iniatang mo sa amin. Biro mo, Diyos ng mga Diyos, nagtitiwala sa amin. Hari ng mga hari, nagtitiwala sa amin. Lord, salamat. Napakagaling mo. At hindi mo inalintana anong klaseng tao kami. Salamat for considering us, Lord. And for accepting us for who we are. Na kahit gaano kami karumi, hindi kami karapat-dapat. Pero dahil ikaw ang tumawag, ginawa mo kami at patuloy na ginagawa mo kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Para makapaglingkod, makasunod, makagampan po kami sa mga tungkulin na binigay mo po sa amin. Lord, it is our pleasure to serve you, our commanding officer, our Lord Jesus Christ. Amen.